Mag-goodbye sa iyong lumang unhealthy habits at i-welcome ang makabago na healthier routines. Halos lahat tayo ay mayroong bad habits na gustong baguhin. For example, labis na pagkain ng matatamis. Oh no! O labis na pagpupuyat. Naku naman, ang masamang hilig o bisyo ay sa totoo lang mahirap iwaksi agad-agad. Especially kung ito ay nakaugalian mo na sa mahabang panahon. Kaya naman, ang pagkilala sa iyong bad habits ang siyang unang hakbang patungo sa mahusay na kalusugan. Ika nga ng expert, motivation alone is not always enough sapagkat mas magiging matagumpay ka na baguhin ang iyong bad habits kung magsisimula ka sa maliit pero tiyak na lunas. Good day! Ako po ang inyong kabutika, Larry Francisco. At ito po ang Butika Diaries. Mga kabutika, get ready! Ito na ang some common bad habits and advice from the experts. Number 1, bad habit, sitting too much. Matagal na nakaupo o halos nakaupo buong araw. Bakit ito delikado? Kapag matagal kang nakaupo, pinapataas nito ang panganib na magkaroon ka ng sakit sa puso, obesity, diabetes, cancer at iba pang health problems. Naku naman, mas maraming oras kang nakaupo, mas mataas ang peligro sa maagang pagkatsugi. Oh no! Kaya naman, may kasabihan, galaw-galaw din, baka ma-stroke. O diba? According pa sa survey, older adults sit for an average of 6 hours a day. The solution, kapag nanonood ka ng TV or nasa harap ka ng iyong cellphone, make it a point to march in place. Tama, magmarcha sa lugar. Or do a few squats kapag commercial breaks. Maglakad-lakad din mula sa malayong paradahan or gumalaw-galaw sa loob ng iyong bahay. Correct ka dyan. Nasa ikalawang pwesto na bad habit, eating too much sugar o mahilig sa matatamis. Bakit ito delikado? Ang mataas sa asukal na pagkain ay nauugnay sa mataas na tsansa ng sakit sa puso, sakit sa atay, sakit sa bato, cancer at diabetes. So sad. Inirekomenda ng AHA, American Heart Association, ang hindi sasobra sa 9 na kutsarita o 9 teaspoon of added sugar per day para yan sa lalaki at 6 na kutsarita o 6 teaspoon of added sugar naman per day para sa babae. Alam mo ba, ayon sa pag-aaral, ang pangkaraniwang nasa gulang ay kumukonsumo ng about 17 teaspoon of sugar each day. Halos doble ito sa limit ng lalaki at triple naman sa limit ng babae. Yan ang totoo. May solusyon. I-check ang grams of added sugar sa nutrition labels na nasa pakete ng iyong kinakain. Sa babae, hindi ka dapat lalagpas sa 24 grams per day at hindi lalagpas sa 36 grams naman kung ikaw ay lalaki. Mataas din ang asukal sa malalasang pagkain tulad ng ketchup, salad dressings, pasta sauces, crackers at pizza. Naku, ang sarap pa naman. Sa panahong nahihilig sa matatamis, mas piliin ang putas tulad ng orange, mango or pinya. Matamis man ito pero may taglay itong vitamins at fiber. O diba? Limatahan ang asukal sa iyong paboritong coffee drinks or milk tea. Katlong bad habit at hindi pauhuli, mahilig magyosi at inom ng alak. Bakit ito delikado? Napakaraming sakit kasi ang pwedeng makuha sa paninigarilyo tulad ng lung cancer at maging sanhi ng cancer sa anumang parte ng iyong katawan. Ubo, hika, problema sa paghinga at pati wrinkle sa muka kasama. Gayun din ang sobrang alak ay nakatali sa health condition tulad ng high blood pressure, heart at liver disease, stroke at cancer din. Grabe issues! Ang sobrang alak ay nagiging sanhi ng depression, anxiety at inapahina ang iyong immune system. OMG! Good news, may solusyon. Maraming tao ang nagyoyosi o umiinom ng alak kapag sila ay bored, stressed, or nalulungkot. Kaya naman ang paglalakad at pag-exercise ay nakakatulong ng malaki para ikaw ay malibang. Plus, ang suporta ng kaibigan ay importante rin para iwasan ang mga bisyo na ito. Sa gayon, humaba ang buhay mo. Ganun. Ika-4, bad habit, laging nagpupuyat o lack of sleep. Bakit ito delikado? Kailangan mag-ingat ang mga taong kulang sa tulog at laging nagpupuyat. Ayon sa pagsusuri, ang mga individual na laging puyat at kulang sa tulog ay mas tumataas ang insidente ng sakit sa puso, stroke, poor mental health at cancer. Ano ba yan? At kapag nagkakaedad, hirap ang marami na makatulog ng mahimbing.
Sabi nga ng eksperto, ang taong nasa hustong gulang ay nangangailangan ng 7 hanggang 9 na oras na tulog bawat gabi. Ang taong laging gumigimik o kung ikaw naman ay nagtatrabaho bilang night shift, kailangan ay doble ang iyong pag-aalaga sa sarili. Dapat masustansya ang iyong kinakain at sapat ang iyong pahinga. Correct. There's a solution. Para makatulog ng maaga, iwasang kumain ng sobra within 4 hours of bedtime. Gayun din ang pagkonsumo ng caffeine at alak. Ang malabong ilaw o dim light ay nakakatulong para ihanda ka sa masarap na pagtulog. Ikalimang bad habit, mahina uminom ng tubig. Maraming Pilipino ay matipid uminom ng tubig. Minsan 3 baso ang iniinom sa isang araw. Kulang yan. Kailangan natin ng 8 hanggang 10 baso sa isang araw. Matutulungan ng tubig ang mga sakit tulad ng impeksyon sa ihi, UTI, sakit sa bato, constipation o hirap dumumi, at pati ang pangungulubot ng ating balat. Wow, tubig is life talaga. If there's a will, ika nga, there's a way. Gumawa ng routine, sanayin ang iyong sarili na uminom ng tubig sa matangkad na baso sa umaga pa lamang pagkagising, gayon din bago ang bawat meal, bago ang umagahan, bago ang tanghalian, at bago ang hapunan. Tapos, uminom ng tubig sa maliit na baso na lamang bago matulog. Kapag nakasanayan mo ang ganitong regular routine, mas mawiwili ka na sa pag-inom ng tubig. Pasok yan sa banga. Number 6, bad habit, mahinang kumain ng gulay at prutas. Ang rekomendasyon ay kumain ng 2 tasang gulay at 2 tasang prutas sa bawat araw. Sa ganitong paraan, makukuha mo ang kailangan mong vitamins at minerals mula sa gulay at prutas. Sa mga bata, pwede na ang 1.5 kasa ng gulay at prutas bawat araw. Sabi nga, an apple a day keeps a doctor away. Hindi mawawala, ika-7 bad habit, puro taba ang kinakain. Color K. Iwasan ng mga matatabang pagkain tulad ng lechon, crispy pata, chicharon, laman loob, taba ng baboy at taba ng baka. Tingnan ninyong mabuti, kung ang mantika ay nagiging sebo kapag nalalamigan, ganun din ang mangyayari sa taba sa loob ng iyong katawan. Kaya kung ayaw mong atakihin sa puso, bawasan ang pagkain ng mga ito. Ika-8 pwesto na bad habit, nakakalimutang maghugas ng kamay. Oh yes, ang paghugas ng kamay ay pinakamagandang paraan para makaiwas sa maraming sakit. Maraming sakit ang nagmumula sa maduming kamay tulad ng pagtatae, sore eyes, typhoid fever, tuberculosis, pigsa at iba pa. Kaya naman maghugas palagi ng kamay. Kung walang tubig at sabon, gumamit ng alcohol, tumpak na lumalagapak. Kasyam na bad habit, last but definitely not the least, ayaw magpa-check up sa doktor. Naku, karamihan sa mga kalalakihan ay dinidedma ang magpa-check up sa doktor. Kailangan pang pilitin ng mga misis para pumunta sa clinic. Bad habit po iyan. Magpatingin ng maaga para malaman at maagapan ang iyong sakit. Siguradong ilan lang ito at marami pang bad habits ang hindi napasama sa ating listahan sa ngayon. Sa tingin mo, ano pa ang mga ito? I-comment na yan mga kabutika. Please like, share at mag-subscribe ka na sa ating channel. Maraming salamat po mga kabutika.